Hello guys, this is your Divine Jewin channel, and again guys, continuation dito na time guys na ako dyan, kalalabas ko lang sa recovery room, tapos nag na kalilipat ko lang dyan, tapos ayun, parang blurred pa talaga yung paningin ko dyan dahil sa gamot. Ayan, inano na lang yung natulog ako na mga ilang oras na hindi ko alam. Sabi ng sister ko, naghasol, nag-ano daw ako niya, yung parang tawa siya nga ng tawa kasi daw yung naghasolinate daw ako, tapos hindi ko naman alam din, kaya yun, binidyohan din niya ako kasi sinabi ko sa kanya na pagka mamaya videohan niya ako para makikita ko din yung mga nadaanan ko sa buhay. Na nag-uusap kami dyan, sabi niya yung okay lang ba, parang meron akong gi-instruction sa kanya dyan. Ayan. Tapos iba talaga yung maanuhan ka ng mga anesthesia or yung mga gamot na tinurok sa'yo, kasi para hindi ka makaramdam ng sakit. Ayun, pagising ko dyan, parang yung lalamunan ko ang pangit ng lasa, ang pait, na parang tuyong tuyo yung lalamunan ko dyan. Tapos tulog lang ako ng tulog. Yan, inalagaan ako ng aking bunsong kapatid na babae. Siya yung kasama ko dyan. Inaalagaan niya ako. Yan, nag holding hands kaming dalawa. Yan, nag thank you ako sa kanya dyan. Gusto ko lang maramdaman yung yung kamay niya, na parang ma-feel ko na meron akong kasama. Parang kaya epekto ng gamot. Gusto ko yung parang na-feel ko yung parang secure ako ba. Ang swerte ko kasi na kasama ko yung kapatid ko that time. Sa labas kasi yan siya nag-work. Tapos that time din, parang sabay kami na nag-asikaso ng aming healthcare. Kumbaga, siya naman tumaas yung HB. Kailangan din niya ma-admit that time, pero hindi siya nagpa-admit. Pumunta siya sa akin. Sinuportahan niya ako. Grabe yung pinagdaanan namin dito sa labas ng bansa. Dito sa Kuwait, kami lang talaga ang dalawa
nagsuportahan. Sabi naman kasi ng amo ko, baka yung kapatid mo pwedeng siya na lang magbantay sa iyo kasi nag-worry din sila. Hindi rin kasi sila pwede kasi si sir paalis din papuntang US yata yun. Tapos si madam naman hindi rin pwede, may sakit din. Kaya yun, parang solo alone. Buti na lang si sister ko ay nandito. Hindi siya sa loob ng bahay, nag-work sa labas. Pero dati ko yan siyang kasama. Diyan nagpapahinga talaga ako dyan. Kasi yung sa gamot, resulta ng gamot parang tulog ka na lang ng tulog. Tapos may magigising, tulog ulit. Yan. Parang nakakasad siya tingnan. Pero it's okay. Ayop na magiging okay ang lahat. Na-share ko lang sa inyo ito guys kasi yun pala talaga yung magnabutas yung eardrums mo. Yan na nangyayari yan sa yung parang marami ka daw iniisip, nape-pressure ka daw, tapos dagdagan pa sa mga trabaho na kailangan mo magbuhat ng mabibigat. Kung minsan syempre naman nagtrabaho minsan bubuhatin yung tangke ng gas, mga tubig na mga deliveries. Kasi hindi naman pwede na hayaan lang din. Sino naman na magtrabaho, di ba? Kami din, ako. Hindi ko rin kasi matiis tingnan lang yung mga trabaho. Kaya ginagawa ko na without na sasabihan ka pa. Ayun. Tapos ito yun na yung nangyari, yung mga problema, lahat-lahat na lang sinasarili ko na andyan, na yan. Chine-check nila yung blood pressure ko. Nandyan yung nurse. Kasi every now and then nila ako minomonitor. Tinitingnan nila kung tumaas ba yung BP o hindi. Para mabigyan ng karampatang gamot. Ayun yung sister ko. Yan lang po guys, and i-share ko lang sa inyo. Big love shoutout sa lahat, and thank you so much sa pagpanood ng aking video. Na-share ko na ang about sa aking life, sa pangyayari ng aking life as OFW. And this is your Divine Chewin channel. Bye!